Kapag monetize na tayo sa content monetization tools at may earnings na rin tayo, ano ang kailangan nating ayusin para makasahod tayo? So ito po yung concern ni Sir alias Lelong Mariano. So kapag po monetize na tayo guys, doon sa content monetization tools, magkakaroon na rin po ng earnings yung mga pinopost natin sa stories, sa reels, sa long form video, sa text post, at saka sa picture post. Pero hindi ibig sabihin guys na kikita na kaagad. Dahil itong content monetization tools, magkakaroon lang po tayo ng kita dito, depende po sa performance ng ating content. Dapat maganda yung engagement or yung interaction, dapat nakasunod ito sa policy and guidelines ni Meta, at dapat yung video natin is at least 10 seconds pataas yung haba. Dahil kapag mas mahaba yung average watch time, mas malaki din yung kita. So ano nga ba ang dapat nating ayusin para makasahod tayo? Yung payout account lang po natin. Dapat po kumpleto na lahat yung setup, yung personal details, yung tax identification number, at saka yung payout method mo, yung bank account or yung PayPal account. At kapag may naipon ka ng $25 pataas doon sa payout account mo or $5 naman doon sa mga nakatira sa US, automatic na yun napapasok doon sa bank account mo or doon sa PayPal account mo. So for example, meron kang $25 na naipon sa content monetization tools at saka $20 naman doon sa Star Monetization Tools. So may total ka ng $45 doon sa payout account mo. Pero yung $45 na yan is hindi po yan lahat papasok sa bank account mo or sa PayPal account mo. Dahil ang $25 po guys na minimum threshold natin is individual po yan. $25 sa content monetization tools at $25 din sa Star at saka sa subscription. Magkasama po yung Star at subscription guys. Kaya huwag kayong magtataka guys kung may mga naiwan pa kayong pera doon sa payout account nyo dahil hindi po yan sila magkakasama.